May balita na ba sa estudyante ng hari ng kusinero? Wala pa. Ang kakayahan ng estudyante ng hari ng kusinero ay lampas na sa kanya. Kung makuha natin siya, malulutas nito ang problema ng Genwei Lu. Kaya, kailangan nating gawin ang lahat para mahanap siya. Opo. Para maging isang mahusay na chef, ang pinakamahalagang ay ang mag-focus ng lubusan. Ang isa pang katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na chef ay ang pagkakaisa ng isip at puso. Kain na. Ano? Kain na? Kain na. Kayong mga batang to. Mag-iwan kayo ng konti para sa akin. Kumuha pa ng konti. Konti lang. Konti lang talaga. Si, konti lang. Salamat. Ako na. Ay, ganito lang kaliit? Guro, sinong nagsabing laging huli kang dumating? Wala nang natirang masarap. Mga to. Duro. Kung di nyo kakainin, akin na lang. Panaginip mo yan. Sige, umalis kayo dyan. Ang sarap talaga. Ngayon, ang galing mo na sa pagluluto, lampas na sa akin. Ang titulo kong hari ng kusina, dapat na ipasa na sa'yo. Sakto lang. Pangatlo sa buong mundo. Ang kaunting kakayahang ito sa pagluluto. Walang kahirap-hirap. Ngayong ganap ka ng bihasa, panahon na para mag-isa ka na. Guro, ikaw, papaalisin mo ba ako? Wag po, Guro. Habang buhay akong magiging tao mo, patay man o buhay, di ko pa nababayaran ang utang na loob ko sa'yo. Kahit papatayin mo ako, di ako aalis. Ito yung kasunduan sa pag-iisang dibdib na inayos ng pamilya mo noon. Maganda at mahusay ang babaeng ito. Hindi ba masasaktan ang loob mo kung pababayaan mong mag-isa siya habang buhay? Ang ganda-ganda. Bakit ngayon mo lang sinabi? Noon kasi, Nasaan siya? noon, bata ka pa naman. Nasaan na siya? Hayop na bata. Kanina lang nagsasabi na kahit papatayin ay di bababa ng bundok para lang mabayaran ang utang na loob sa akin. Hayop na bata. Pagbaba mo, wag mong sasabihin estudyante kita. Baka madamay pa ako sa gulo mo. Hayop na bata. Kapag may asawa na, kalimutan na ang guro. Ito. Sino yan? Ang dami ng tao. Ang laki ng paghahanda. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, hari ng kusina. Ngayon, malapit nang idaos ng dakilang siya ang paligsahan ng Diyos ng kusina tuwing 3 taon. Ako'y umakyat rito ng personal upang anyayahan ka na lumaban para sa aming Genwei Lu. Ang laki ng halaga. Aray. Sayang, matagal nang nagretiro ang matanda. Tumigil na ako sa larangang ito. Sayang.
Mayroon akong isang estudyante. Ang kanyang kasanayan sa pagluluto, nahigitan na niya ang kakayahan ko. Kung siya ang lalahok, tiyak na magtatagumpay siya. Mas magaling pa ba siya sa inyo, hari ng kusina? Hindi ka naniniwala? Tikman mo. Jajangmyeon, ang presidente namin ay mataas ang katayuan. Paano niya kakainin ang ganitong murang pagkain? Ito'y hindi ordinaryong jajangmyeon. Ang pansit na ito, ginawa gamit ang puti ng itlog, walang kahit isang patak ng tubig, dinaanan ng 3 beses na pagpahinga, pagmasa, at pagpalo. Saka lang ito hinila para maging makinis at malagkit. Ang sausawan, gawa sa liempo ng itim na baboy ng Black Mountain, at binuhusan ng mainit na mantika na may sariwang hiniwang Sichuan pepper. Maging sa pagpili ng sangkap o sa pamamaraan, pinakamahusay ito sa kasalukuyan. Jajangmyeon lang naman yan. Gaano ba kagaling yan? Ang pansit na ito. Ikaw matandang yan. Ang presidente namin ay naghirap ng husto para personal kang imbitahing bumalik. At ito lang ang ibibigay mo para lokohin kami? Mga tauhan, gibain ninyo ang lugar na ito. Ang sarap naman ng pansit na ito. Talagang karapat-dapat sa titulong hari ng kusina ang inirekomenda niyang jajangmyeon. Totoo nga ang sinasabi nila, napakasarap. Kung maanyayahan ko siya sa food god competition, tiyak na mananalo tayo ng championship. Pwede ko bang makita ang master na ito? Ay, sayang nga. Kakababa lang niya sa bundok. Ano? Ipag-utos mo? Ihanap agad siya sa buong lungsod. Opo. Oy, King Q, nasaan ka na? Magmadali ka nang umuwi. Nandito na ang iyong nobyo. ma, ang Genwei Lu ay nanganganib na. Malapit nang magsara. Wala na akong gana para magpakasal. Ito ang kasunduan na personal na pinagkasunduan ng lolo mo. Sabi niya, magdudulot ito ng malaking oportunidad sa ating pamilya. Huwag mo itong palampasin. Pero, Presidente, saan tayo pupunta ngayon? uuwi. Magpapakasal. Ang babaeng ito, bakit mukhang pamilyar? Hindi ba ito yung... May asawa na ako. Mahal, mamayang gabi. Magkasama tayo. Sumusunod lang ako sa pagsasaayos ng pamilya. Kaya ako nagpakasal sa'yo. Payo ko sa'yo, tanggapin mo ang katotohanan. Ikaw at ang mga katulad mo, walang magiging kinabukasan sa ating dalawa. Pero, Oo nga pala, ayokong malaman ng ibang tao ang relasyon natin. May mahalagang bagay pa ako. Mauuna na ako. May balita na ba sa estudyante ng hari ng kusina? May balita na ba sa estudyante ng hari ng kusinero? Wala pa. Ang kakayahan ng estudyante ng hari ng kusinero ay lampas na sa kanya. Kung makuha natin siya, malulutas nito ang problema ng Genwei Lu. Kaya, kailangan nating gawin ang lahat para mahanap siya. Opo. kung wala ka, hindi naman ako mamamatay sa gutom. Mula nang bumaba ako ng bundok, wala pa akong nakakain. Gutom na ako. Dumaan ka man o hindi, huwag mong palampasin. Huwag kayong magtulakan. Hindi pa ako tapos tumingin. Mainit na tubig. Genwei Lu, 3 pangunahing pagkain. Libreng tikim. May ganito palang magandang pagkakataon? Akala mo libre lang. Hindi mo ba nakikita ang nakasulat dito? Kailangan mong magbigay ng mungkahi para sa putahing ito. Kung hindi, doble ang babayaran mo. Ang Genwei Lu ay isang kilalang restaurant dito. Bawat putahe ay dinaan sa mabusising paghahanda. Gusto mong magbigay ng isang mungkahi? Hindi ganoon kadali. Tama. Ang pagkain na ito, hindi basta-basta makakain.
Kung hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ang pagkain na ito, ako ang kakain. Wala pa bang nagbibigay ng kahit isang mungkahi? Wala pa po, Miss Sue. Sabihin mo agad sa akin kung may magbigay. Opo. Kunin mo ang mga kagamitan, ipakita mo sa kusina ang pamantayan sa kalinisan. Opo? Genway Lu. Dito na ito. Paumanhin, hindi kami tumatanggap ng basura dito. Basura? Nangangalakal. Parang nangangalakal. Kumakain ako rito sa loob. Ang ganda naman. Ginoo, hindi ka pwedeng pumasok. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Dito ako para kumain. Ikaw? Xiaosong, anong nangyari sa tagapamahala ng bulwagan? Ginang Shu, ayaw ko siyang papasukin. Gusto niya talagang pumasok. Kaya ba niyang magbayad dito? Tumahimik ka. Ginoo, may maitutulong ba ako sa inyo? Ihanda mo ang 3 specialty dishes ninyo. Lahat ay para sa akin. Akala ko ba? Gusto palang makikain ng libre. Sige, Ginoo, ihahanda na po namin. Yung taong ganoon, ano bang alam niya sa masarap? Baka naman siya mismo ang magbabayad. Amo, bayad na. Nandito na po. Ingatan mo yan. Ginoo, hindi pa po kayo nagbabayad. Anong babayaran? Hoy, di ka pa nagbabayad ah. Anong bayad? Di ba sabi ninyo, kapag may naisumiting suhestyon, libreng matitikman ito? Nakasulat na lahat yan. Ang specialty ng tindahan namin, daang-daang taon na naming pinag-aaralan at inaayos. Paano naman magkakaroon ng ganito karaming problema? Halatang gawa-gawa mo lang yan. Hindi gawa-gawa yan. Sige na nga, sige. Malaking tindahan ito, pero di pala kayang tumupad sa pangako. Magkano ba? Sabihin mo. 3,684. Ano? 3,000? Wala kang pambayad, no? Hahaha, bingo. Tama ka. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa kusina para mabayaran ang utang mo. Kapag nabayaran mo na, saka ka lang pwede umalis. Opo. Malaking tindahan ito, pero di pala kayang tumupad sa pangako. Ang may-ari ng tindahan ito, ang kapal talaga ng mukha. Mula ngayon, ang pamantayan sa paglilinis, ayon sa ipinakita ko ang sundin ninyo. Balik na kayo sa trabaho. Opo. Ikaw? Sinusundan mo ako? Sasabihin ko sa'yo, walang saysay ang pagpupumilit mo. At saka, ikaw at ako, hindi talaga magkatugma. Sinong nagsabing sinusundan kita? Ay, di nga raw tayo magkatugma. Isa ka lang namang tagalinis. Mas maganda ba ang kalagayan mo sa akin? Oy, mula ngayon, magkakatrabaho na tayo. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sasabihin sa iba ang relasyon nating mag-asawa. alam mo ba kung sino ako? Sienna. Ang may-ari ng tindahang ito, walang hiya talaga. Kapag nalaman niya na nagkukwentuhan tayo dito, baka may gawin na naman siyang kalokohan. Alis na ako. Magtrabaho ka ng mabuti. Ako ang walang hiya? Ano ba ang relasyon ng lalaking iyon kay Boss Su? Kanina lang, ang lapit-lapit niya kay Boss Su. Tingnan mo ang suot niya. Malamang isa lang siyang maliit na trabahador. Dito sa kusina, ikaw pa rin ang hari, Kuya Hai. Para ayusin yung lalaking yan, kayang-kaya mo yan. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Ayusin natin siya.
Baguhan ka ba rito? Ano yon? Ano naman kung baguhan? Ako ang head chef ng restaurant na ito. Hindi basta-basta ang kusinang ito na pwedeng pasukin ng kahit sino. Ano ba ang kaya mong gawin? Marami akong alam. Prito, gisa, pakuluan, at iba pa. Lahat ng paraan ng pagluluto. Wala akong hindi kayang gawin. Ang yabang naman ng salita mo. Kahit si Chef Zhang, hindi nagsasalita ng ganyang kalaki. Sa itsura mo, mukhang hindi mo nga mahahawakan ng maayos ang kutsilyo. Tapos nandito ka? Nagmamalaki? Hindi, totoo talaga. Sige, kung ganoon, gamitin mo itong tokwa para mag-ukit ng bulaklak. Kung hindi mo magawa, lumayas ka na. Ano ba ang hirap sa pag-ukit ng bulaklak sa tokwa? Ako? Magpapakita ako ng mas kahanga-hanga. Ano ba ang hirap sa pag-ukit ng bulaklak sa labanos? Ang mag-ukit ng bulaklak sa tokwa, iyan ang tunay na galing. Tama. Malambot at madaling mabasag ang tokwa, samantalang matigas at madaling hawakan ang labanos. Malayo ang kahirapan ng dalawang yon. At kahit labanos ang gamitin niya, tingnan mo ang bagal at awkward na paraan niya. Mas mahina pa sa ordinaryong apprentice. Tapos na. Ito na ang natapos mo? Itapon mo yan. Huwag kang magmadali. Tapos na. Saan galing ang paru-paro? Ito ay... Akala ng paru-paro, tunay na bulaklak ito. Akala talaga ng paru-paro, totoong bulaklak ito. Parang totoo. Ito, napakahanga. Kahit ako, hindi ko magagawa ito. Baguhan pa lang siya. Paano niya nagawa yon? Kumusta? Ang kakayahan kong ito na magpanggap ng totoo, sapat na ba para manatili sa kusinang ito? Kung ganon ka kagustong manatili dito, maglinis ka na lang ng maayos sa iyong kubeta. Ikaw, Chef Zhang, may problema. May bisita sa labas na nagsabi, masama raw ang lasa ng pagkain natin. Ibabalik nila. Ano? Masama raw ang lasa ng luto ko? Ito ba ang putahing ginawa ng Jen Wei Lu? Mukhang kahit aso, ayaw kainin. Ako ang head chef ng restaurant na ito. Anong problema sa luto ko? Ikaw pala ang nagluto ng pagkaing di kinain ng aso. Ano ang tingin mo sa amin? Sa mga consumer? Mas mababa pa sa hayop? Ikaw. Ayaw mong tanggapin? Kung ganon, maglaban tayo. Si Lei Biao pala ito. Naalala ko, siya ay isang chef na antas, Michelin. Parang naghahamon siya. Chef Zhang, baka hindi niya kalaban. Takot ka? Kung ganon, isabit nyo ito. Sa ibabaw ng pintuan. Kung hindi ako lalaban, paano na ako mananatili sa Jen Wei Lu? Sige, laban! Mabuti. Kung ikaw ang matalo, ang Jen Wei Lu ay dapat isara agad. Ha? Kung nandito lang siya, walang problema sa lahat ng ito. Ang ibig mong sabihin, ang apprentice ng Cooking King? ang lalaking yon mukhang siguradong matatalo. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo rito? Hindi mahalaga kung nandito ako o wala. Ang mahalaga, kung matatalo, talagang magkakabit sila ng plakang kahit aso ayaw kainin. Ang walang hiyang amo na iyon, malamang mapupungay ang ilong sa galit. Ikaw. Ano naman? Ikaw na tagalinis lang ng CR? Anong kinalaman mo? Ano naman kung tagalinis ng CR? Huwag mo akong tingnan ngayon na tagalinis lang ng CR, pero hindi magtatagal, magiging head chef na ako. Isang tagalinis ng CR, talagang malayo ang pangarap. Ikaw. Hoy, nagsimula ng paligsahan. Pareho tayong gagawa ng isang putahe. Ang mga bisita rito ang magiging hurado. Kung sino ang mas maraming papuri ang makuha, siya ang mananalo. Di ginisang pork at bell pepper na lang. Marunong gumawa nito kahit sino. Si di ito na, ginisang pork at bell pepper.
Tapos na. Lunukin. Ang tender ng karne. Ang sarap at crispy ng bell pepper. Sakto lang ang alat. Ang sarap. Hindi mawala sa isip. Tikman mo rin ito. Yung kanina. Masarap pa rin. Pero, kung ikukumpara sa isang to, mas magaling pa ito. Oo nga. Perpektong pinagsama ang bell pepper at ang pork. Sa sandaling malasahan, isang matapang na amoy, agad na pumuno sa buong bibig. Oo nga. Simulan na natin ang pagboto. Ako, iboboto ko rin si Chef Lay. Ako rin, iboboto ko. Nakita mo ba? Isang malinaw na panalo. Hey naku. Yung may-ari ng Genway Lu, hindi lang walang hiya, pangit pa ng panlasa. Hindi ba't dahil na-hire ang dating head chef? Kaya si Zhang, Dehay na lang ang pumalit. Anong silbi ng puro salita lang? Kaya mo bang manalo? Noong mga panahong iyon, nakasubsob lang ang mga kamay ko sa bulsa. Hindi ko talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng kalaban. Anong sinabi mo? Imposible. Hindi ako matatalo. Hindi ako naniniwala. Ito. Talagang hindi ko kaya. Alam mo na ang pagkakaiba natin? Sa buong Genway Lu, wala ni isang karapat-dapat na kalaban. Si, ikabit na ang plaka. Sandali! Sandali! Ay, Gusto nitong batang itong magpasikat sa harap ni Boss Su. Siya? Sino ba to? Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na nga rito. Hindi nyo kaya umalis kayo sa harap ko. Ikaw? Anong klaseng tao ka? Sa itsura mo, hindi ka mukhang chef. Totoo, hindi siya chef. Ikaw, isa kang tagalinis ng kubeta. May karapatan ka bang magsalita dito? Ano? Tagalinis ng kubeta? Ha ha ha. Wala na bang ibang tao? Ang Genway Lu ninyo? Nagpadala pa kayo ng tagalinis ng kubeta para lumaban? Ano naman kung tagalinis ng kubeta? Baka naman natatakot ka pang makipagkumpetensya sa isang tagalinis ng kubeta. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Huwag mong isipin na magaling ka sa paggamit ng kutsilyo at pwede ka nang magpasikat dito. Hindi ito lugar para sa iyo. Pero kung kayo ang papasok, wala rin kayong magagawa. Ikaw. Ayos ka talaga, gago. Pwede kitang hamunin. Pero dapat mong malaman kung ano ang kapalit kapag natalo ka. Kung ako ang matalo, bahala ka sa kapalit. Pero kung ikaw ang matalo, ang lahat ng usapan dati ay mawawalang bisa. Si. Kung ako ang matalo, pwede pa kitang pag-aralan. Wag na lang. Wala akong gustong estudyanteng matanda na. Ikaw. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Sa pagkain natin, makikita ang tunay na galing. Hoy, ikaw, hindi ka pwedeng sumali. Hayaan mo siya. Kapag natalo siya, madali ko siyang mapapasa ng sisi. ano ba ang ginagawa ng tarantadong ito sa pagpunta roon? Nagkakagulo pa. Nahanap na ba ang estudyante ng Cooking King? Kung nandito siya, ang lahat ng problema ay malulutas. Wala pa po. Eh di hanapin mo na agad. Opo. Para hindi ako masabihan. Pang-aapi sa mas mahina. Ang inyong Genway Lu, mahusay sa paggawa ng mga espesyal na pagkain. Kaya't gagamitin natin ang espesyal na pagkain bilang paksa. Paano? Sige na, mas mabuti pa ang iyong ekspertisya para hindi masabihan ng iba. Ako ay nang-aapi ng matanda. Ikaw. Ito ay dahil sa iyong ginawa. Tayo ay magtutunggali sa pagluluto ng isda. Si. Ang teknik na ito sa paghiwa. Hindi ba't magaling lang siya sa paghiwa? Naglakas loob pa siyang sumubok ng walang kakayahan. Makipagkumpetensya kay Lay Biao. Si Lay Biao ay kilala sa pagluluto ng isda. Sa pagkakataong ito, siya ay nakatagpo ng kanyang kaparehas. Maliit na bagay lang yan.
pamamaraang ito? Pag-alis ng buto sa buong isda. Hindi inaasahan. Ang kasanayan sa pagluluto ni Lei Biao ay umabot na sa ganitong antas. Hindi ako nahihiyang matalo sa kanya. Ano pa ang ginagawa mo dito? Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng Zhenwei Lu hanggang sa masiraan ng puri? Ang sirain ang reputasyon ng Zhenwei Lu. Kayo ang sumisira ng reputasyon nito. Ikaw, si Lei Biao ay isang chef na antas Michelin. Hindi ikaw, isang batang walang karanasan, ang makakapagtagumpay laban sa kanya. Tama, kahit ang aming head chef na si Zhang ay hindi kayang talunin siya. Ano ka ba? Kayo ay hindi mananalo. Ito ay nagpapakita lamang na mahina ang inyong kakayahan. Hindi ibig sabihin na ako ay mahina. Ikaw, mayabang at mapagmataas, walang respeto sa iba. Mamaya, may panahon kang iiyakan ito. Tapos na. Ang bango talaga. Ang putahing ito ay mukhang simple. Walang anumang dekorasyon sa labas. Ito kaya ay mula sa Manchuhan Imperial Feast. Ang putahing iyon. Tama. Ito ay Guantang Huangyu. Ano? Mabuti at may mata kayo. Ang putahing ito ay mula sa Manhan Chuanchi, ang Guantang Huangyu. Talaga? Hindi ko inaasahang makikita ko ito ngayon. Ang Guantang Huangyu ay napakahirap gawin. Maging ang paghiwa o ang pagkontrol sa apoy, lahat ay nangangailangan ng mataas na kasanayan. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kabiguan ng buong putahe. Ganoon ba kahirap? Halika, Tikman ko. Pino at malambot ang laman ng isda. Ang sabaw ay siksik at malasa. Napakasarap. sa pagtikim, mayaman ang lasa. Ang palaman at laman ng isda ay naghahalo ng husto. Ito ay talagang isang perpektong kombinasyon. Nakita mo? Ito ang kakayahan ko. Aminin mo na, talo ka. Dapat noon pa, umalis ka na. Ayaw mong umalis. Ngayon, tingnan natin kung paano ka lalabas dito. Huwag kayong magmadali. Hindi pa ninyo nakikita ang putahe ko. Ano? Naniniwala ka bang mananalo ka pa? Kung mananalo siya, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ko bilang head chef. Ang Guantang Huangyu ay ang pinakamataas na antas sa Manhan Chuanchi. Kung gusto mong manalo, maliban kung maghain ka ng pinakahuling pangunahing putahe. Ang sinasabi mo ay yung maalamat na putaheng iyon. Tama, ngunit ang putaheng iyon ay may napakakomplikadong paraan ng paggawa at matagal nang nawala. Hindi ako naniniwalang kaya mo iyon. Ito, ang putahe mo ay. Paano mo naman nalaman na hindi iyon ang ginawa ko? Ito kaya ang pinag-uusapang Kunlun Baofu? Ito ba yung sinasabi nilang Kunlun Baofu? Ang putaheng ito, hindi ba't ito ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng pagluluto? Parang tanging ang hari ng kusina lang ang may alam kung paano ito lutuin. Pero paano niya nagawa? Baka naman. Siya ang estudyante ng hari ng kusina? Ito ang panghuling putahe ng Manchuhan Imperial Feast. Tinaguri ang hari ng lahat ng pagkain. Kahit siya pa, isang batang hamak, kahit pa ang mga matatandang eksperto sa industriya, hindi nila ito kayang gawin. Ito, paano ito nangyari? Ang putaheng ito, pakitang tao lang yan. Hindi ako naniniwalang nagawa niya ang Kunlun Baofu. Ay! Papaano ito? Paano ito nauubos ng ganito kabilis? Kumusta ang lasa? Ang bango nito. Hindi kaya masama ang lasa? Ang sarap nito. Ang sarap nito. Ay naku, sabihin mo na kasi. Nababaliw na ako sa kaiisip. Masarap. Ang sarap na sarap. Hindi. Hindi lang masarap. Ito'y tunay na kagilagilalas. Walang katulad sa mundo. Iboboto ko siya. Kung ikukumpara sa kanya ang stuffed yellow croaker, parang basura lang. Ako rin, iboboto ko ang Kunlun Abalone. Ako rin. Ako rin. Hindi nga. Imposible naman. Chef Lei, professional na chef ka. Sabihin mo nga, ang putahing ito, kumusta ba talaga? Malambot at chewy. Makinis at malutong. Ang amoy nito, puno ang buong bibig.
Natalo ako. Lin Yang? Sino ka ba talaga? Hindi naman nakakahiya na matalo sa alamat na Kunlun Abalone. Mas magaling ang kakayahan niya. Ako'y talagang humahanga. Kanina mo sinabi, sa akin na ngayon ang posisyon ng head chef. Ikaw, Alis na ako. Sir Hai, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang aming pinuno. Ang lalaking iyon, swerte lang. Sir, Su, Nasaan si Lin Yang? ang lalaking iyon, siya. Ano ba ang silbi ninyo? Ang aming Genwei Lu, kailan pa naging kailangan ng isang tagalinis para magsalba ng sitwasyon? Sir Su, ang pangyayaring ito, biglaan kasi. Hindi kami nakahanda. Eh bakit si Lin Yang ang nanalo? Sir Su, ang lalaking iyon na si Lin Yang, tuso at kakaiba. Maraming katarantaduhan. Sa tingin ko, si Lei Biao, malamang siya ang nagdala niyan. Kung talagang magaling siya, bakit siya nagtatrabaho bilang tagalinis sa kusina? At saka, ang Kunlun Abalone, matagal nang nawala. Wala sa amin ang nakakita. Sino ang nakakaalam kung totoo ba iyon? Sir Su, sinasabi nilang masarap ang Kunlun Abalone. Pero sa aming mga wala ni isa ang nakakatikim. Kung masarap nga ba o hindi, hindi ba't lahat iyon ay galing lang sa kanila? Sa tingin ko, ang lalaking iyon, malamang kasabwat niya ang mga iyon. Sinadya nilang sirain ang ating tindahan. Tama? Di ba? Ha? Oo nga, tama. Oo. Ganun pala. Puntahan si Lin Yang at dalhin siya rito. Baliw ka? Ito ang opisina ng presidente. Ikaw na isang tagalinis? Anong ginagawa mo dito nakaupo? Ako. At saka, hindi mo ba sinabi? Huwag mong sabihin sa labas ang relasyon natin. Ngayon, hinanap mo ako kung makita ng iba. Paano kung magkalat ng chismis tungkol sa atin? Tama na, Lin Yang. Wala akong oras para magsayang ng oras dito sa'yo. Hindi ko inakala na para lang mapansin mo ako, gagamit ka pa ng ganitong masamang paraan. Ano ang sinasabi mo? Ako? Ako ang masama? Nakipagsabuatan ka kay Lei Biao at iba pa para pumunta rito at manggulo. Tapos saka mo sinamantala para talunin sila. Para lang makuha ang magandang tingin ko sa'yo. Ang sinasabi ko? Tama ba? Ang ibig mong sabihin, kasabwat ko sila? Kung hindi, ano pa? Pero kailangan kong aminin, matalino ka. Muntik na akong malinlang ng mga panloloko mo. May 1 milyon sa card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ayaw kong makita ka ulit sa Genwei Lu. May sira ba ang ulo mo? O napapanood mo lang ng sobra ang mga teleserye? Ayaw ko na lang sayangin ang oras ko sa'yo. Ikaw. Oo nga pala, ang sahod ng tagalinis sa hotel namin ay 3,000 lang bawat buwan. Tapos sasabihin mong may 1 milyon sa card? Niloloko mo ba ako? Baliw. Akala mo talaga maganda kang presidente. Tsk. Ang Genwei Lu na ito, kailangan ng mas mahigpit na pamamahala. Presidente Su, ano ang tingin ninyo tungkol dito? Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Bilang head chef, ganito lang ang basura ang ihahain mo kay Ginang Su? Paano naging basura ito? Ang isang putahe, dapat maganda ang hitsura, mabango, at masarap. Wala ka sa tatlong yan. Kung hindi basura ito, ano pa? Oh, Na-promote ka lang dahil umalis si Master Zhao, ang posisyon ng head chef. Pero sa ngayon, mukhang hindi mo kayang gampanan ng tungkuling ito, lalo na sa paligsahan ngayong araw. Muntik mo pang mapahiya ang Genwei Lu. huwag mag-alala, Ginang Su. May signature dish pa. Halika, dalhin na rito ang lahat ng signature dish. Ginang Su, subukan muna ninyo ito. Ang hipon ng Genwei, malutong ang balat, at sariwa at chewy ang laman ng hipon. Di subukan natin ito, ang Genpin 8 Treasure Meatballs. Ang meatball na ito ay gawa sa 8 uri ng mamahaling sangkap, hinalo hanggang maging malagkit. Tapos ang labas nito ay binudburan ng malagkit na bigas bago pinasingawan. Pagkaluto, mabango at kaaya-aya. Sobrang sarap sa pagkagat. Di subukan naman natin ito. Ang Genpin Supreme Buddha Jumps Over the Wall. Ito yung tinuruan sa akin ng personal ni Master Zhao noon. Ang lasa nito
70% kapareho ng gawa niya. Ginang Su, kayo naman. Kung ang inyong kusina ay hindi makapaglabas ng kahit isang putaheng makakasatisfy sa akin ngayong araw, lahat kayo, umalis na. Wala na tayo! Kung wala na tayong maibibigay na putaheng magugustuhan ni Ginang Su, lahat tayo sa kusina ay mapapauwi na. 3 signature dish na ang inihain natin, hindi pa rin ba nasatisfy si Ginang Su? Ang hirap naman pasayahin ang panlasa niya. Hindi dahil masela ng panlasa ni Ginang Su, kundi dahil ang gawa ninyo ay hindi talaga maganda. Ikaw na tagalinis ng CR. Anong ginagawa mo rito? Tama, ito ang pangunahing putahe namin. Wala kang karapatang magbigay ng komento dito. Ganito lang ang kalidad? Espesyalidad pa ang tawag dito? Ikaw. Kung tama ang hinala ko, itong espesyal na hipon, harina lang ang ginamit ninyo, di ba? Bagamat malutong ito pagkaprito, kapag na-expose sa hangin, madali lang itong lumambot dahil sa halumigmig. Ang tamang paraan ay ihalo ang harina at gawgaw sa ratio na 3:1, tapos dagdagan ng pampaalsa at baking soda. Ang batter na gawa sa ganito, kapag pinrituhan, ay hindi lang malutong, tatagal pa ang crispiness nito. At itong 8 treasure na bola-bola, tama lang na lagyan ng sibuyas para sa lasa. Pero ang problema ay masyadong maaga ang paglagay ninyo. Anong ibig mong sabihin? Nung hinahalo ninyo ang mga sangkap, isang bagsakan ninyong hinalo ang lahat, di ba? Anong problema doon? Siyempre may problema. Kapag isinabay ang sibuyas sa paghahalo, pagtagal-tagal, ang sibuyas ay magi-interact sa asin at toyo, magde-dehydrate at mamumuti, at maglalabas ng nakaiiritang amoy ng sulfur para na itong tira-tirang pagkain. Ang pinakamagandang paraan ay pagkatapos haluin ang lahat ng sangkap, saka ilagay ang sibuyas. Tapos, ibuhos ang mainit na mantika para lumabas ang buong aroma ng sibuyas at manatiling sariwa at berde ang kulay. Ganun pala. Itong Premium Supreme, Buddha Jumps Over the Wall. Wala namang problema to, di ba? Bakit hindi pa rin nasiyahan ba si Boss Su? Mas malaki pa ang problema nito. Yung abalone sa Buddha Jumps Over the Wall na ito, dapat tuyong abalone na nababad na. Para makatipid sa oras, hindi pa lubos na bababad ang tuyong abalone. Nilagay ninyo na agad sa pagluluto. Hindi nito mailalabas ng husto ang collagen content ng tuyong abalone. Tingnan mo itong Buddha Jumps Over the Wall sleep. Parang tubig lang. Ikaw, madaling magsalita. Kung magaling ka talaga, bakit hindi ka gumawa ng putaheng ikasisiya ni Boss Su? Tama. Anong hirap doon? Panoorin mo. Anong hirap dyan? Panoorin mo. Kaunti na lang ang natira, mga piraso at tira-tirang karne. Tingnan natin kung anong magagawa mo na maganda. Naubos na ang mga sangkap. Paano ka magluluto kung wala kang sangkap? Hoy, huwag ka na dito. Nagsasayang ka lang ng oras. Kung hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin, hindi ko kaya. Ikaw. Panoorin mo. Tapos na, jajangmyeon. Ha. Ganitong klase lang ang ihahain mo kay Sir Su. Sir Su, kung mahihikayat natin ang estudyante ng hari ng kusina na maging head chef, siguradong malalampasan natin ang krisis na ito. Kailangan mong hanapin ang estudyante ng hari ng kusina. Basta pumayag siya, handa akong tanggapin ang anumang kondisyon niya. Opo. Sino ang nag-utos na ilagay mo ang jajangmyeon rito? Sir Su, ibababa ko na ito agad. Sandali lang.
Sir Su, ito po. Ang amoy nito ay... Ito'y hindi ordinaryong pansit. Ang mga noodles na ito ay gawa sa egg whites, walang kahit isang patak ng tubig. Dadaan sa 3 beses na pagpapatigas, pagmamasa, at pagpapatag, saka lang ito mahahangin. Tama, ito mismo ang amoy. Sino ang gumawa ng pansit na ito? Gusto ko siyang makita kaagad. Sa kusina ng Chen Wai Lu. Anong ginagawa mo? Walang parte para sa'yo sa pansit. Wala kang hiya. Tungkol sa pansit mo, nakatikim si Sir Su ng pansit mo at nagalit na galit siya. Gusto kanyang makita ngayon. Sumama ka sa akin. Hindi naman siguro? Sumama ka sa akin. Oy, oy, oy. Ang amoy ng pansit na ito ay kapareho ng kinain ko kay Master Chef. Ibig sabihin ba, nandito ang estudyante ng Master Chef? Sir Su, baka nagkakamali ka? Tama, ito ang amoy niya. Hoy, dinala ko na yung lalaki. Sino ang nagsabing masama ang pansit ko? Ikaw pala? Ikaw yon. Ikaw ang kumain ng pansit kong ito. Tapos sinabi mong hindi masarap. Hoy, sabi ko sa'yo. Sadyang gusto mong mapahiya ako sa trabaho? Hindi ba? Itong pansit na ito, ikaw talaga ang gumawa? Ako pa ba ang iba? Ang lasa nitong pansit ay kaparehong-kapareho nung ginawa noon ng disipulo ng hari ng kusina sa bundok. Eksaktong-eksakto. Baka ikaw yon, ang disipulo ng hari ng kusina? Ano? Disipulo ng hari ng kusina tong lalaking to? At may kaugnayan pa kay Boss Su? Anong pinagsasabi mo? Tagbaba mo. Huwag mong sasabihing estudyante kita para hindi ka magdala ng gulo sa akin. Iniutos sa akin ng master ko bago ako bumaba na huwag kong sasabihing estudyante ko siya. At noong bata pa ang master ko, marami siyang babae sa ibaba. Kung malaman yun ng iba, na estudyante ko siya. Paano kung pag-initan nila ako para maghiganti? Hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi ko dapat aminin. Anong disipulo ng hari ng kusina? Wala akong alam dyan. Eh bakit kapareho ng lasa ng pansit mo? Ang lasa ng ginawa ng disipulo ng hari ng kusina? Eksaktong-eksakto? Kasi. Sige, dahil tapat mong itinanong, ako naman ay magiging mabait at sasabihin sa'yo. Noong una, may nakilala akong misteryosong dalubhasa. Nakita niyang matalino ako. Maganda ang itsura, matangkad at guwapo. Diretso na sa punto. Sa madaling salita, nakita niyang okay naman akong tao, kaya tinuruan niya ako ng kaunting kasanayan sa pagluluto ng matikman ko. Okay naman ang lasa. Pero alam mo ba, kung nasaan na ngayon ang disipulong yun? Parang hangin yon, biglang nawawala. Parang dragon na nakikita lang ang ulo, di ang buntot. Saan mo hahanapin yon? Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Para sa akin, totoo. Tingnan mo tong lalaking to. Ganito ang itsura. Paano siya magiging disipulo ng hari ng kusina? Baka naman, nagkakamali talaga ako? Oo nga, Boss Su. Isa lang siyang simpleng tagalinis dito sa restaurant namin. Sa isang pagkakataon lang, natutunan niya yung ilang putahe. Talagang nagkakamali kayo. Tama, Boss Su. Teka muna. Ikaw ba si Boss Su? Ang may-ari ng Jen Wei Lu? Ang may-ari ng Jen Wei Lu. Siyempre naman. Tingnan mo tong tao na to. Nagkukunwari na hindi alam. Ang galing pa ng pagkukunwari. Naku. Hindi ko akalain na siya pala ang aking amo. Naku, pinagmumura ko pa siya dati. Hindi mo ba alam? Kung inamin mo ng prangka, baka nirespeto pa kita. Pero itong pagiging plastic mo ngayon, nakakadiri ka talaga. Ako. Sir Su, yung head chef na si Zhang at iba pa. Hindi nila kaya ang trabaho bilang head chef ng Jen Wei Lu. Kung mananatili sila, ikakahiya lang nila ang Jen Wei Lu. Tanggalin silang lahat, agad. Opo. Huwag! Sir Su, pakinggan niyo po muna ako. Sandali, tumigil ka muna. Talagang hindi ko alam. Ang totoong pagkatao mo ay dahil sa utos ng master ko, kaya ako nagpakasal sa'yo. Ay, hindi pa ako. Tapos magsalita. Tumigil ka. Hindi pa ako tapos. Huwag kang umalis, hoy. May pera lang naman. Anong nagyayabang ka? Balang araw ipapakita ko kung sino ang tunay na lalaki sa bahay na to. Kahit isang pirasong papel, inaapi mo ako.
si Miss Sue. Nagpa-party ng gabi hanggang madaling araw, kasama ang isang misteryosong lalaki at mga male model sa sariling negosyo. Sa Jen Wei Lu, 3 araw at gabi na silang naglalaro. Ay, teka. Kaya pala, ito pala ang tunay na Sir Su ng Jen Wei Lu. Yung kanina, sino yon? Oh, isa ka palang impostor. Si Boss Su. Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang ginagamit ng pangalawang dalaga ang pangalan ninyo para makapaglibot sa mga club. Nag-aalala ako na ang gulo-gulo niyang pamumuhay ay makakasira sa reputasyon ninyo. Hindi ba ninyo naisip na magpaliwanag? Hindi na kailangan. Ang chismis ay titigil sa taong matalino. Oo nga pala, pansamantala, hayaan muna nating si Lin Yang ang maging head chef. Huwag ninyo siyang pababayaan. Tinanggal ninyo si Zhang Dehai sa pwesto, tapos ang manugang ang pumalit. Baka naman nagkakagusto na kayo sa manugang? Anong pinagsasabi mo? Si Lin Yang lang naman ay talagang magaling? Kung sakaling hindi talaga makahanap ng disipulo ng hari ng kusina, siya muna ang ipasok natin para sumali sa Food God Competition. Ngayon, magandang pagkakataon ito para masanay siya. Bro, malapit na dumating ang sasakyan. Bilis, mga tol. Bilis, bilis. Sakay na, sakay na. Su Chingqiu, pinutol mo ang aming ikinabubuhay ng mga kapatid. Ito lahat ay dahil pinilit mo kaming gawin ito. Sige, ipag-uutos ko agad. Ingat, Hindi ba marunong magmaneho yung taong yon? umiwas ka. Zhang Dehai, kayo pala. Anong gusto ninyong gawin? Sinira mo ang ikinabubuhay ng mga kapatid. Ano sa palagay mo ang gusto naming gawin? Tama siguro. Dito lang sa paligid dapat ang bahay ni Boss Su. Huwag kang magpakapusok. Tama, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Batas-batas pa! Ngayon, ang mga kapatid ko ay wala nang makain. Kung ganoon, samahan muna ninyo kaming maglaro, kayong dalawa. Tigilan ninyo yan. Ikaw na naman, tol. Ikaw pala. Anong gusto ninyo? Bunso, dahil sa'yo, nawalan kami ng trabaho. Ngayon, naglakas loob ka pang magpakita rito. Sugod! Ingat. Nandito ako. Sina, Lin Yang. Kamao ng pamilyang mo mula sa Timog. Salamat sa pagpapauna. Lin Yang. salamat sa pagpapauna, Bunso. Salamat. Taka. Isa pa. Si. Lin Yang. Kayo naman. Bilis! Umalis na tayo! Lin Yang. Lin Yang. Bilis! Umalis ka na! G, Su, bilis, umalis na po kayo. Lin Yang. Bilis! G, Su, halika na! Umalis na tayo! Nakatakas yung dalawang bunso dahil sa kanya. Bugbugin nyo! Sige, bugbugin! Marunong ka raw magluto, di ba? Kayong araw na ito, pipira-pirasuhin ko ang mga kamay mo. Delikado dito. Umalis na tayo. Itapon niyo siya. Tara na. Kasalanan mo ito. Ba?
Kanina pa siya dito. Bakit bigla na lang nawala? Hanapin, 1 bilyon ang premyo. Kahit anong mangyari, hanapin ninyo siya para sa akin. Opo. Anong ginagawa ninyo? Ayos ka lang ba? Ang kahabag-habag naman. Ate, gusto mo bang kumain? Huwag mo nang kainin yan. Sumama ka na sa akin. Gumagawa na naman ng mabuti si Sir Shen. Para kanino ba yan? Pwe, yung mabait, ina, kahit pulubi, pinapasok pa sa loob. Sa tingin ko, nauubusan na siya ng lalaki. Tapos mababa pa ang presyo. Lahat ng tao, sa kanila na kumakain. Nawalan na tayo ng negosyo. Huwag kang mag-alala, hindi na siya magtatagal. Ate Hong, may paraan ka? Hintayin mo na lang. Kapag nagutom ka, pumunta ka lang sa tindahan ko. Huwag ka nang makipag-agawan sa aso. Ang sarap ng siopaw. Alam mo pa ba kung ano ang pangalan mo? At kung saan ang bahay mo? Ako si Kun Kun. Mahilig ako sa pagkanta at pagsayaw. Rap. Kawawa naman siya. Ni hindi niya alam ang pangalan niya. Tingnan mo, Ate Feijuan. Mayroon kaming breaking news. Si Su Qingchu, ang presidente ng Gen Weilo, ay naglabas ng missing person notice. Ang makakahanap kay Lin Yang ay gagantimpalaan ng 1 bilyong pisong cash. Wow, 1 bilyon. Ang daming mabibili niyan, French fries at spicy noodles. Lin Yang. Ako si Lin Yang. Ikaw si Lin Yang. Ang tanga-tanga niya talaga. Oo, ikaw. Si Lin Yang. Ako rin, si Lin Yang. Kung kayong lahat ay si Lin Yang, abay yayaman na ako. Amo, aalis na ako. Humanap ka na lang ng iba. Bakit naman, Ginoong Qian? At saka, malapit nang mag-uwian ang mga bata, oras na para kumain. Ito, Anong kinalaman ko sa mga batang yan? Gusto ko lang namang kumita ng maayos dito. Pero ikaw, pinapamura mo pa ang mga pagkain na to. Paano na lang ako? Mabubuhay ba ako sa hangin? gusto ko lang pong makakain ang mga bata ng mura at masustansya. Anong kinalaman ko doon? Anong mapupulot kong karanasan sa pagluluto ng mga murang pagkain dito? Ang pangarap ko ay sumali sa Food God Competition, gumawa ng mga high-end na putahe at maging tulad ng Cooking King. Wala akong oras para mag-aksaya dito. Pwede po bang tulungan mo muna ako ng 2 araw? Hintayin lang po natin na makahanap ako ng bagong chef. Saka ka po umalis. Pwede po ba? Hindi pwede. Kung tanghali na lang. Tulungan mo na lang ako hanggang tanghali. May isang importanteng bisita na darating mamayang tanghali. Tingnan mo. Oo nga, Tito Chian. Tulungan mo naman si Ate Feijuan. Sige na, umalis kayo. Nakakainis. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Board of Trustees para mag-inspeksyon. Paborito nilang pagkain ang scrambled eggs with tomatoes na luto mo. Kung aalis ka, mawawalan ng saysay ang student meal program na to. Mabuti nga kung mawala. Anong ginagawa mo dito sa tindahan ko? Siyempre, para sunduin ang bagong head chef ko. Uuwi na kami. Ano? Sa totoo lang, ako ngayon ay opisyal ng sumali sa restaurant ni Ate Hong. Ang sama mo naman. Sa ganitong mahalagang sandali, bigla kang umatras at lilipat ka pa sa kabilang panig. Hindi mo ba alam na kaaway siya ni Ma'am Juan? Tama. Noong wala ka nang mapuntahan, si Ma'am Juan ang nag-ampon sa'yo. Pinag-aral ka pa ng pagluluto. Ikaw, tapat ka ba kay Ma'am Juan? 3 taon na akong nag-aksaya ng oras dito. Sapat na yon para maging tapat ako sa kanya. Hanggang sa dulo ng buhay ko ba ako dapat dito? Tama, ang tao ay laging nagsusumikap para umangat, tulad ng tubig na pababa ang agos. Kayo, huwag niyo nang hadlangan ang kinabukasan ni Chef Chian. Si Chef Chian. Kung desidido ka na, umalis ka na. Naway maging maganda ang iyong kinabukasan. Tara na. Ma'am Juan. Ma'am Juan, bibigyan kita ng isang payo. Walang kwenta ang pagiging mabait. Sa mundong ito, ang pagpapayaman ang tunay na batas. Paalam. Ma'am Juan, si Qian Jiu, napakasama talaga ng ugali. Oo nga.
Magkaiba ang hangarin ng bawat isa. Hayaan mo na siya. Ate, gusto ko ng scrambled egg with tomato. Gutom na ang mga bata. Maghanda na tayo ng mga sangkap. Siya. Siya? Nakita ko lang siya sa tabi ng kalsada. Dalhin mo siya at palitan ng damit. Siya. Tara. Gusto ko ng pagkanta, pagsayaw, at pagrarap. Kuya, ano ang gusto mo? Ang baho mo. Maligo muna tayo. Tara na? Tara na? Ma'am Juan, dagdagan mo ng 10 order. Ang dami naman. Oo, dumadami pa ang mga customer. Bilisan mo. Oh, si. Ma'am Juan, tingnan mo. Ay nako. Ito pa rin ba yung tao kanina? Ate Juan, nagulat ka rin no? Kanina pa. Halos hindi ko nga siya nakilala. Ano? Anong nangyari? Aray, Shawang. Samahan mo siyang lumabas para magpahinga. Ate Juan, anong nangyari? Ate, ayos ka lang ba? Grabe ang pagkapaso. Mukhang hindi na siya makakapagluto. Lalabas na lang ako. At sasabihin sa mga bata. Para. Kumain na lang sila sa iba. Nasaan sila? Lumipat na silang lahat sa tabi para kumain. Ano? Tara, tara. Dito na kayo kumain. May 40% discount. Libre ang inumin. Tuloy po kayo, tuloy po. Kitang-kita namang gusto nila tayong ipahamak. Hayaan mo na, Shawang. Huwag po kayong mag-alala, board member. Ang restaurant na ito na nirekomenda ko, hindi lang mura, masarap pa ang pagkain, malinis at maayos pa. Kung sila ang kukuha natin para sa pagkain ng mga bata, siguradong walang problema. Nako. Hindi ako nagmamalaki sa inyo. Huwag mong maliitin ang tindahang ito. Ang mga taong kumakain dito araw-araw, napakarami talaga. Kailangan talagang pumila. Juan, ano ang nangyayari? Bakit ang tahimik ngayon? Pasensya na, Director Sun umalis ang aming chef sa tindahan. Nasunog ang kamay ko. Hindi ako makakapagluto. Ano? Inanyayahan ko ngayon ang board member para tingnan at mag-order sa inyong tindahan. Bakit ka? Bigla kang nawala sa mahalagang sandali. Director Sun, sa harap ko, nagpuri ka ng napakarami sa tindahang ito. Ngayon, ganito ang resulta. Hindi kaya ikaw ay tumanggap ng pabor mula sa kanila? Ay, sa ngalan ng langit at lupa, wala talaga ako. Meron ba o wala? Alam mo sa sarili mo. Pasensya na, Director Sun. Ikaw? Ay, board member, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Anong amoy ito na napakabango? Ay, ang bango nito, galing ito sa aming restaurant. Ang inyong tindahan. Ang inyong tahanan. Oo nga, tingnan ninyo ang aming tindahan. Ang mga bata sa paligid. Gusto talaga ang mga pagkain namin. Ganoon ba? Pero dati, pag napapadaan ako sa inyo, parang walang tao. Ay, sa totoo lang po. Yung chef nila sa tindahan, nasa amin na ngayon. Ah, ganun pala. Ginoong tagapangulo, narinig ko po na narito kayo para tingnan ang pagkain. Kung ganoon, pasyal po kayo sa amin. Siguradong masisiyahan kayo. Tama, sige. Tingnan natin ang tindahan nyo. Sige po, tuloy po kayo, Director San. Director Sun ito. Ate Juan, tingnan mo siya. Ang yabang na ng itsura. Suya. Kilala ko si Qianju. Ang mga luto niya, hindi ganoon kasarap. Tama rin po kayo.
Yung amoy. Parang galing. Sa tindahan natin. Tingnan natin agad. Ang sarap. Gusto pa namin. Ng isa pang order. Ang sarap. Oo nga, gusto pa namin. Mas masarap ito kaysa sa luto ni Tio Kian dati. Bakit nasa kusina yung baliw na yon? Nagluluto pa? Ang bango. Ang sarap ng amoy. Ito yung amoy kanina. Ayos yan. Ate Juan, ngayon, talagang swerte natin. Kungkun, ang galing mo talaga. Ginoo, tikman ninyo po. Siguradong magugustuhan nyo. Oo nga. Si Tigman ko. Maganda nga. Noong sinabi mo sa kinamagaling magluto tong chef, hindi ako naniwala. Pero ngayong natikman ko, tama ka nga. Pasensya na kanina. Hindi ko rin inakala na dito na pala nagtatrabaho si Jichian. Ganito na lang. Mula ngayon, araw-araw, 2,000 pagkain para sa mga estudyante sa inyo na. Salamat po, Ginoo. At saka, sa tingin ko, ang galing mo. Pwede kang sumali sa Cooking God Competition. Walang problema yan. Talaga po ba? Maraming salamat po. Yuyuko po ako sa inyo. Teka, makinig ka. Masarap ang luto mo. Pero parang iba yung amoy. Kaysa sa kanina. Hindi naman siguro. Ate Hong, may problema. Lahat ng customer sa tindahan lumipat sa kabila. Ano? Titingnan ko. Tingnan din natin. Sige, tara. Nanay, gutom na ako. Bakit hindi pa tapos? Malapit na matapos. Ang sarap. Kukuha pa ako ng isa. Ang mura at sulit talaga. Mas masarap pa ito kaysa sa kinain ko sa 5-star hotel. Ang bango. Galing sa kusina ito ang amoy. Kanina, sabi ni Juan, hindi raw sila magbubukas ngayon. Tingnan natin sa loob. Si, Hindi pwedeng pumasok sa kusina. Hoy, ang bango. Wala na raw tao sa kusina nila, di ba? Imposible. Imposibleng may mas magaling pang kusina kaysa sa akin. Bakit kayo nandito? ang mga pagkain, siya ang gumawa. Ha? Siya ang gumawa ng lahat. Magaling. Di ba? Amuyin ko. Ang bango talaga. Titikman ko. Hoy, anong ginagawa mo dito? Tabi. Ate Juan. Napakasarap talaga. Yung kinain ko kanina, kung ikukumpara dito, parang basura na. Imposible. Ang luto ng isang tangang tulad niya, paano makakapantay sa akin? Chef Kian. Ang sarap. Masarap, di ba? Chef Chian, bumalik na po kayo. Mag-aral po kayo sa kanya ng pagluluto. Ang itlog na may kamatis na luto niya, napakasarap talaga. Tumahimik ka. Loko ka ba? Papag-aralin mo ako sa isang tanga ng pagluluto? Tanga? Ha? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan ko? Ako si Kun Kun. Mahilig ako sa pagkanta at pagsayaw. Tok tok. Nakita niyo na? Isang tangang hindi alam ang sariling pangalan niya, nag-aaral pa magluto? Baka isang araw, maglagay siya ng pestisidyo sa pagkain at hindi niya alam? Yanju, grabe na ang sinabi mo. Mali ba ang sinabi ni Chef Chian? Umaasa sa isang tangang marunong lang magluto ng itlog na may kamatis para makaahon? Panaginip lang yan. Tama. Kahit gaano pa kasarap, may sawa rin ang mga customer. Kung wala ako, ang restaurant nyo ay wala. Maghintay na lang kayong magsara. Tara na. Tinitignan ko ang mga sugat niya halatang sinaktan ng may masamang hangarin. Pero kahit ganito, nakakagawa pa siya ng napakasarap na pagkain. Hindi ko maisip kung gaano kasarap ang luto niya kapag normal ang kalagayan niya. Kawawa naman talaga siya. Wala bang pag-asa na gumaling siya? Meron naman, pero grabe ang pinsala niya. Para gumaling siya, kailangan ng hindi bababa sa 1 milyon. 1 milyon.
May naisip akong paraan. Anong paraan? Narinig ko si President Su ng Genwei Lu ay may anorexia ngayon. Sabi ng pamilya niya, kung sino ang makapagpagaling sa anorexia niya ay makakatanggap ng 1 milyon na gantimpala. Ang ganda naman. Yung itlog na may kamatis na niluto niya. Ang sarap talaga. Baka nga talagang kaya niyang gamutin ang anorexia ni President Su. Tatawagan ko na siya ngayon. Makikipag-ugnayan ako. Halo? Si President Su po ba ito? Halo? Hindi maganda ang pakiramdam ni President Su ngayon. Nagpapahinga siya. Ano po ang kailangan? Sa akin yun na lang po sabihin. Ganito po kasi. May nakilala akong isang chef. Napakasarap ng luto niya. Baka sakali, kaya niyang gamutin ang anorexia ni President Su. Talaga po? Papuntahin nyo na lang siya mamayang gabi sa Yunwu Manor para subukan. Siya. Kumusta? Huwag mong sabihing hindi ko binigyan ng pagkakataon. Mamayang gabi sa Yunwu Manor. Kailangang sulitin ninyo ang pagkakataon. Sige, aalis na kami ngayon. Lalabas tayo kasama ng ate. Ayos ba? Gawin mo yung pinakamagaling mong itlog na may kamatis. Lalabas tayo? Sige. Lalabas tayo. Hehehe. Isang kutsara man lang. Ayaw pa rin kainin ni President Su? Opo. Ito, napalitan na ng mahigit 20 chef. Bawat isa sa kanila, matapang na nangangako sa akin na kayang gamutin ang anorexia ni President Su. Pero lahat sila, wala kuwenta. Xiao Liu, kanino ka kausap sa telepono kanina? May balita ka na ba kay Linyang? Hindi po, Sir Su. May nagsasabi po na may isang chef na maaaring makapagpagaling sa inyong anorexia. Si Linyang? Para mailigtas ako? Hanggang ngayon ay hindi pa alam kung buhay. Paano pa ako makakakain? Kung ganoon ang pakiramdam ko. Pero 3 araw na po kayong hindi kumakain. Paano kayo makakayanan ng katawan ninyo? Lumabas ka. Ang binibini. Talaga bang ayaw pa rin kumain kahit isang subo? Ano na ang gagawin natin? Paano kung may mangyari sa kanya? Paano ako makakapag-ulat kay Madam? Tio Fu, huwag kayong masyadong mag-alala. Para sa hapunan ngayong gabi, inimbita ko ang 3 kilalang chef ng Jiangcheng. Sila, tiyak na makakapagpagaling sa anorexia ni Sir Su. Hey, wala na tayong magagawa kundi ito. Itong si Lin Yang. Saan ba talaga siya napunta? Sige, hahanapin ko ulit siya. Cloud Mist Villa. Dito na siguro ito. Mamaya, kailangan talaga. Magpakita ka ng magandang asal, ha? Sigurado Kung Kun, magpapakita ako ng magandang asal. Kayong dalawa, para rin kay miss namin. Mga chef na magluluto. Oo nga. Gusto mo ng utot? Tigil na yan. Oo nga. Itong kapatid ko. Medyo may topak lang. Huwag po kayong mag-alala. Sumunod kayo sa akin. Sa totoo lang, sa pagluluto ninyo, wala akong inaasahan. Ang tanging kailangan ninyong gawin, malinis at malusog. Huwag kayong mag-alala. Sigurado yan. Ito ang kusina. Pasok na kayo. Salamat po. Kumusta po? Anong kumusta? Maglinis ka na ng gulay. Hindi kami. Mga katulong sa kusina. Dumating kami rito para magluto para kay Amo Su. Kayo lang? Kayo lang ba? Sino ang naging guru mo? At saang restaurant ka nagtatrabaho ngayon? First class chef ka ba? Ako. Yung ate ko, nagpapatakbo ng maliit na kainan sa tabi ng eskwelahan. Maraming gustong kumain sa amin. Ganitong klaseng karanasan? Mas magaling pa ako sa'yo. Nakita niyo ba yung 3? Sila ang 3 sikat na chef sa Jiangcheng. Ito si tinatawag na hari ng noodles sa Jiangcheng, si Chef Shi. Ang specialty niya, ang Golden Thread Fish Noodle Soup, ay nanalo ng 3 beses sa noodle making competition. At ito naman, si Chef Wu, ang kanyang perlas at jade white soup, napakasarap, walang tigil ang papuri pagkatikim. May titulong hari ng sabaw sa Minjiang.
At ito naman, si Chef Lee. Ang husay niya sa pagkokontrol ng apoy, napakagaling. Ang specialty niya, ang crispy double fry, chewy at malambot, at siya ay naging hurado sa maraming food competition. Oh, Narinig niyo ba ng malinaw? Naiintindihan niyo ba? naiintindihan namin. Pero, alam mo, dito kami talaga para. Anong pero? Wala namang pero. Kunin niyo na ang mga gulay. Anong pinag-uusapan nyo diyan? Handa na ba ang mga sangkap? Handa na po. Sige na, bilisan niyo. Ano na ang gagawin natin? Wala talagang pagkakataon para maipakita ang galing ko sa pagluluto. Baka naman hindi na talaga gagaling ang kanyang sakit. Tapos na ang noodle soup na may ginintuang isda. Tapos na ang sopas na perlas at jade. Tapos na ang doble crispy stir-fry. Ang bilis naman. Ano pang hinihintay niyo? Ihain na. Ah, teka, hintayin mo ako rito, ha? See ya. Linyang, nasaan ka ba talaga? Ano tong napakabango? Ang amoy nito. Baka ito na yon. Tito, Ano po ang nangyari, miss? ano tong amoy? Ano ba talaga ang niluluto? Naamoy mo rin po, miss. Kaya po kumuha si Secretary Liu ng 3 sikat na chef mula sa Mingjiang para ma-cure ang anorexia mo. Talaga? Parang ganito rin ang amoy. Hindi pwede. Dapat kong tingnan. Miss, hintayin mo ako. Miss, Nakita mo na ang galing ng 3 sikat na chef, di ba? Ngayon alam mo na ang pagkakaiba ninyo, ano? Anong amoy ito? Ang bango. Oo nga. Noodles. Ikaw ang gumawa? Kain ka, ate. Itong noodles. Itong amoy. Parang ganito rin ang amoy ng ginawa ng Cooking King. Mas masarap pa nga. Sino ka ba talaga? miss, dahan-dahan lang. Itong amoy. Parang galing sa kusina. Ang amoy na to. Binibini, ang sinasabi niyo po. Sa kusina po ginawa yon. Hindi ba't normal lang yon na mabango? Tama ka. Binibini. Nakahanda na po ang pagkain sa sala. Mauna na po tayo. Siya? Magandang araw po, Binibini Su. Hindi si Linyang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ma'am Su, bumaba na rin po kayo para kumain. Inanyayahan ko po ang 3 pinakamahusay na chef ng Mingjiang. Ma'am Su, ito po ang aking ginawa, ang Golden Thread Fish Noodle Soup. Ito naman po ang aking ginawa, ang Pearl and Jade White Soup. At ito po ang aking double crispy stir-fry. Ang pansit na ito, Ano po ang nangyari sa pansit? malambot at makinis ang mga pansit na ito. Bawat hibla, kapag napuwing sa bibig, parang may musika sa bawat pagnguya. Kung hindi ako nagkakamali, ito po siguro si Ginoong Xie, ang tinaguriang hari ng noodles ng Mingjiang. Sobra naman po ang papuri ninyo, Ma'am Su. Ma'am Su, subukan niyo rin po ang sopas. Binibini, tikman niyo rin po ito. Masarap at mainit-init ang sabaw nito. Nakakagaan ng pakiramdam. Nakakaginhawa sa pakiramdam ang bawat subo. Ang galing niyo pong magluto ng sopas. Malamang, ikaw po si Ginoong Wu, ang hari ng sabaw ng Mingjiang. Ako nga po. Ang double crispy stir-fry, malambot at makinis, at napakasariwa.
Ang pagkontrol sa apoy, perpekto. Karapat-dapat kay Ginoong Lee, ang hari ng pagluluto ng minjang. Wala pong anuman. Sobra po ang papuri ninyo, Ma'am Su. Kumusta po, Ma'am Su? Maganda po ba ang mga inihanda ko para sa inyo ngayong gabi? Magaganda naman po ang 3 putahe. Pero iba ang amoy nito kaysa sa naamoy ko kanina. Hindi naman kaya. Ang chef ngayong gabi, sila lang 3? Oo, Hindi ito ang amoy ng 3 putaheng ito. Kung hindi kayo naniniwala, amoyin ninyo. mabango nga ang 3 putaheng ito. Ngunit iba ito sa amoy kanina. Totoo nga. Ang amoy kanina ay mas malalim at mas masarap. At medyo pamilyar pa. Naalala ko na. Sa Jiangmian ito. Tama, amoy ngang Zhejiangmian ito. Mayroon ba sa inyo ang gumawa ng Zhejiangmian ngayong araw? Wala. Kayong dalawa, gumawa ba kayo? Ang eksperto ko ay sa sabaw. At hindi talaga ako marunong gumawa ng noodles. Oo, ang ginawa namin ay ang aming mga espesyalidad. Baka nagkakamali ka ng amoy? Hindi, talagang hindi. Manager Su, saan ka pupunta? Ang sarap! Sobrang sarap talaga. Oo, ito talaga ang kinain kong pinakamasarap na pansit. Masarap, masarap. Hindi ko inaasahan. Ikaw naman, tanga. Magaling ka pala. Oo nga. Si Kunkun, ang galing talaga. Gusto ng ate ko. Araw-araw kong niluluto para kay ate. Kumusta, Presidente Su? Tungkol sa tomato scrambled eggs, nasisiyahan ka ba? Inanyayahan ni Presidente Su ang mga taga-Minjiang na 3 sikat na chef. Wala talaga kaming pagkakataon para magpakita. Ganun ba? Pero okay lang. Bukas na ang Food God Competition. Basta makakuha ng championship, magkakaroon ng 10 milyong pisong premyo. Bibigyan ko kayo ng isang pwesto para sumali. Talaga? Sige. Babalik kami agad. May pag-asa na naman tayo. Halika, sumama ka kay ate. Teka, Presidente Su, dahan-dahan lang po. Huwag kang mahulog. Miss, nagkakamali ka ba? Sa kusina na ito, wala talagang ibang head chef. Baka naman gawa ng assistant cook. Kalokohan. Ang gawa ng isang assistant cook ay hindi kayang pantayan ang aming gawa ng 3 head chef. Maihahambing ba? Tama. Mali, ang amoy na ito ay galing sa kusina. Tiyak na may isang mahusay na chef sa loob. sandali lang. Kasama ako. Bakit walang tao? Sabi pa nga, siguradong may isang dalubhasang chef dito. Ang pinakamagaling na chef dito, kami-kaming 3. Bene, nagkakamali ka yata. Imposible. Yung amoy na iyon, hindi talaga ako pwedeng magkamali. Bene. Tama. Ito talaga ang amoy. Ang sarap naman nito. Hindi naman ganoon kasarap, di ba? Ganoon ba kasarap? Subukan ko. Kumusta? Napakasarap. Hindi naman siguro. Ang sarap nito, talagang ibang klase. Hindi ko inakala. Ang simpleng pansit na ito ay napakasarap pala. Sino ba ang gumawa? Ang taong kayang gumawa ng ganito kasarap ay iisa lang. Baka siya. Tama. Ang estudyante ng hari ng kusinero. Ano? Yung kakayahan ay higit pa sa hari ng kusinero. Ang estudyante ng hari ng kusinero. Nandito lang kanina. Tama. Hindi ko malilimutan ang lasang ito. Siya lang ang makakagawa nito. Bukas na ang paligsahan ng Diyos ng pagkain. Kung maaanyayahan natin siya na lumaban para sa atin, ang ating Genwei Lu ay siguradong mananalo. Ano pang hinihintay mo? Hanapin mo na siya. Opo. Nauwi na rin kayo. Pasensya na po at naghintay kayo. Ang bilis ninyong tumakbo. Muntik na akong hindi makaabot. Bakit ka nandito? Hindi yon importante. Narinig ko na bukas ay sasali kayong dalawa sa paligsahan ng Diyos ng pagkain. Isama niyo ako, Arion. Sino to? Ito po ay kaibigan naming nakilala sa bahay ni Sir Su. Oo, tama. Magkaibigan kami. Lumabas tayo! Lumabas tayo! Lumabas tayo! Hehe! Sige na, Kun.
Maglaro ka muna ng mag-isa sa tabi. May mahalaga kaming pag-uusapan. Nang-aapi ka. Kungkun, halika rito. Sabihin mo na lang ng diretsyo kung ano ang gusto mo. Oo nga. Sige, diretsuhin ko na. Base sa nalaman ko, ang paligsahang cooking god na ito ay sasalihan ng maraming bihasang chef. May mga restaurant nga para lang manalo ay gumagastos ng malaki para mag-import ng mga top-class na chef mula sa ibang bansa. Kung ganoon, kahit sumali tayo, mahirap pa ring manalo, no? No? Oo nga. Anong gagawin natin? Kung sinabi mo ito, tiyak na may paraan ka. Tama ba? Meron akong isang hindi gaanong epektibong paraan. Sabihin mo. Sa tingin ko, ang isang lutong tomato and egg lang ay hindi sapat para makipagsabayan sa mga bihasang chef. Ang tanging paraan ay sa gabi na ito, siya ay espesyal na sanayin para maging pamilyar siya sa iba't ibang lutuin. Isang gabi lang? Oh, hindi ka nagbibiro? Napakaikli ng oras. Hayaan mo na ang kanyang kakayahan. Kahit na ordinaryong tao, hindi kakayanin yan. Sabi ko nga, ito ay isang hindi gaanong epektibong paraan. Kung gaano karami ang kanyang matututunan, nakadepende na lang sa kanyang pangunawa. Anong amoy yan? Ang bango. Ang amoy na yan, parang galing sa kusina. Imposible. Walang tao sa kusina. Hindi. Talagang galing sa kusina. Lahat ng ito. Ikaw ang gumawa. Kungkun, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ate, kain na. Itong maliit na dilis. Malutong sa labas, malambot sa loob. Ramdam na ramdam mo ang tamang pagkakaprito. Napanatili pa rin ang sariwang lasa ng isda sa loob. Ang sarap talaga. Subukan ko rin. Ang manok na balot sa lotus leaf, napakabango. Malambot at madaling humiwalay sa buto. Itong carp at tofu, malaman ang lasa. Ang isda at tofu, perpektong kombinasyon. At ito namang Wensi tofu. Bawat hibla ng tofu ay pare-pareho ang laki. Kasing nipis ng buhok. Ang galing sa paghiwa. Malamang sa kasalukuyan. Mahirap nang may makapantay sa kanyang galing. Kahanga-hanga. Ang mga putahe rito, sumasaklaw sa prito, gisa, at iba pang paraan ng pagluluto. Iba't ibang klase ng lutuin, parang all-around na chef. Kailangan pa ba ng espesyal na pagsasanay? Siguradong mananalo tayo bukas. Mabuti naman, Kun-kun. May pag-asa ng gumaling ang sakit mo. Masaya si ate. Masaya rin ako. Sir Su. Bakit ngayon ka lang dumating? May balita na ba? Sir Su, hinanap na namin sa lahat ng dako. Wala pa ring balita. Linyang, hindi ninyo mahanap. Pati mga estudyante ng Cooking King hindi makita. Ano pa ang silbi ninyo? Sir Su, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang ating Zhen Wei Lu, hindi naman pwedeng sumuko, di ba? Hindi ba't ito si Sir Su ng Chen Wai Lu? Zhang Dehai. Dumadalo kayo sa Cooking God Competition? Ang inyong restaurant? May head chef pa ba? Zhang Dehai. Hinahamon mo pa rin ang loob mo na humarap sa akin? Hindi ka ba natatakot na i-report kita at ipaaresto ka? Tama. Nasaan na si Ginoong Lin? Isuko mo siya ngayon din. Pwedeng kumain ng basta-basta, pero wag magsalita ng walang basihan. Wag mo akong pagbintangan. At saka, kami ngayon ay mga mamamayan na ng Hapon. Ako at si Hai ay mga Hapones na ngayon. Kung sasaktan mo kami, hindi ka ba natatakot na magdulot ito ng alitan ng dalawang bansa? Ano? Nagpalit pa kayo ng pagkamamamayang hapon? Ni hindi na ba kayo nag-iingat sa pinakamaliit na bahid ng kahihiyan? Ay, mali ang sinasabi mo. Tumataas ang tao, bumababa ang tubig. Ang makapasok sa Hapon ay isang karangalan para sa amin. Ang mga mababait na Chino ay hindi makakaintindi nito. Kayong mga... Tama na. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa inyo. Sa darating na Cooking God Competition, maghanda kayong matalo ng aming mga chef mula sa Hapon. See ya. Ginoong Kameda, sige po. Yoshi, Kayo. Sa labanang ito, ako mismo ang sasali.
Nandito na tayo, Kungkun. Sisikapin nating mabuti ngayon. Alam mo ba, Sisikapin. Para may candy na tayo. Hehe. kapag nanalo tayo sa paligsahan, magkakaroon na ng panggamot sa iyo. Tara na. Maligayang pagdating sa pangatlong taon ng Culinary God Competition. Una sa lahat, ating pakisilipin ang tatlong hurado mula sa Daxia, Dean ng Culinary Institute, Hu Jingnan. Presidente ng Culinary Association ng Daxia, Shen Feiyan. At mula sa ibang bansa, ang tanyag na chef mula sa isla, Yuanoko Noyonosuke. Siya ay nakakuha ng Michelin 3-star chef sa loob ng 10 taon. Sila yon. Hindi ba't si Ahwan ito? Mga tulad ninyong nagtitinda sa tabi-tabi? May karapatan bang sumali sa ganitong Culinary God Competition? Kahit sumali kayo, wala rin kayong pag-asa. Wala nga silang head chef. Hindi naman siguro nila akalain na mananalo sila dahil sa tangang ito? Tignan natin. Ngayon ay sisimulan na natin ang unang round. Ang unang hamon ay ang manok. Kaya't ang manok ang magiging tema para sa pinakaangkop na putahe. Ang oras ay 1 sandali. Kungkun, magsisimula na ang paligsahan. Huwag ka nang maglaro. Kungkun, Isang tanga ang isasali sa paligsahan? Nagbibiro ba kayo? Ang paraan ng paghiwa ay ang pag-aalis ng buto sa buong manok. Ang galing ng paghawak ng kutsilyo. hindi ko inaasahan. Ang galing ni Chenju sa paghawak ng kutsilyo ay umabot na sa ganitong antas. Mas magaling pa ang susunod. Ang ganitong paraan, baka gusto niyang gawin ng babaugan Chianji? Ano? Ito ay nasa cooking recipe book. Isa sa top 10 pinakamahirap na putahe. Naku, Kun, tumigil ka nga sa paglalaro. Bilisan mo. Nagsimula na. Lumilipad na, hehe. Lumilipad na ang malaking eroplano. Lumilipad na, hehe. Nasaan ang kawali? Bakit nawala ang kawali ko? Bakit pati kawali ay nawala? Nasaan ang sandok ko? Hindi umiilaw ang gas stove ko. Buti na lang, naghanda ako ng maaga. Mababawasan ang mga kalaban. Ay. Mga chef pa naman kayo. Wala man lang kayong kawali. Ikaw, nagrereklamo ako. Unang beses sa venue na nangyari ang ganito. President Shen, tingnan ninyo. Patungkol sa sariling gamit sa pagluluto, hindi pa ito nahanda. Parang sundalong pumunta sa digmaan ngunit nakalimutan ang baril. Hindi tatanggapin ang reklamo. Tama. Ang isang mahusay na chef ay dapat marunong umangkop sa sitwasyon. Dapat malampasan ang anumang posibleng pagsubok na dumating. Pero Pero ang oras ng isang insenso ay malapit ng matapos. May mga kalahok na malapit ng matapos ang kanilang obra. Filet ng manok na may sarsa ng puti ng itlog. Tapos na. Boss Su, kaya mo yan. Wala nga kayong kawali? anong silbi ng paglalaban? Ang sakit naman ng pagkatalo na to. Sige, kunin mo na. Huwag mo kong isorbuhin. Ginisang manok na may 2 uri ng sili. Tapos na. Malutong na manok na may asin at paminta tapos na. Nilagang manok na may malinaw na sarsa. Tapos na. Kwek. Manok na pinalaman ng 8 kayamanan, tapos na. Wala nga kayong kawali. Anong ginagawa nyo rito? Umuwi na kayo. Parang mga batang uwian na. Kain na. Anong nagmamadali? Hayaan mo silang manatili rito para makita nila tayong manalo. Kayong dalawa. Di mo pa nga ma-distinguish ang asin sa asukal. Paano ka pa magiging chef? Disqualified.
Masyadong maasim ang putaheng ito. Dapat toyo ang ilagay mo dito, hindi suka. Disqualified. Itong ginisang manok na may 2 uri ng sili. Ayos naman. Sayang lang, malamig ang plato, ang putaheng ito. Nasa timing ng pagluluto ang sikreto. Mainit na ulam sa malamig na plato. Mabilis na bababa ang temperatura ng pagkain. Mabilis na bababa. Apektado ang lasa. Kaya, ang conclusion ko, disqualified. Tungkol naman sa chicken fillet with egg white sauce na ito. Malambot ang texture. Masarap at malinamnam ang sabaw. Hindi mo makakalimutan ang lasa pagkatikim. Ang 3 hurado. Ang final na konklusyon nila ay, Past. ay naku, paligsahan ng food god. Ang unang nakapasa ay lumitaw na. Iyon ay si Koji Kameda, ginawa ng head chef na chicken fillet with egg white sauce. G, Sue, salamat sa pagpapauna. Kung uuwi tayo ngayon, aabot pa tayo. Panaginip mo yan. G, Sue, ayaw ng mabuting pakikitungo. Gusto ang masama. Ang Genway Lu ninyo ay magsasara na lang. Mga kagalang-galalang hurado, ito ang aming ginawang 8 treasure stuffed chicken. Mangyaring tikman ninyo. Gumawa ako ng paraan. Pinauwi ko ng maaga ang marami. Tiyak na tayo ang mananalo ngayon. Malambot at malasado ang balat, napakalambot. Sagana ang palaman, makapal ang sarsa. Pero, Ano? bakit may pero pa? Kulang sa oras ng pagluluto. Ang palaman sa loob ay hindi gaanong nahalo. Nasa anyo lang, wala sa diwa. Pang-akit lang ang anyo. Kaya ang pasya ng 3 hurado ay bagsak. Ito, mga hurado, kung hindi papasa si Chenju, sa susunod na round, isa na lang ang matitira. Ano pa ang ipagpapatuloy? Tama. Ano naman? Basta hindi umabot sa aming pamantayan. Hindi papasa. Ang aming paninindigan sa pagkain ay napakaingat. Kung sa susunod na round ay hindi pa rin niya naabot ang aming pamantayan, hindi pa rin siya mananalo. Mas gugustuhin pa naming sa edisyong ito ay walang magiging food god kaysa ibigay ito sa isang hindi karapat-dapat. Narinig ninyo? Anong kayabangan ninyo? Natalo rin naman kayo. Tapos na! Tapos na! Tapos na ang ulo mo. Wala nga silang kawali. Ano ito? Ang galing. Sinong nagsabing kailangan ng kawali para magluto? Ano? Itlog na niluto sa balat ng dalandan. Ano? Naku, ito ay talagang isang napakatalinong hakbang. Hinugasan at binunot ang laman ng dalandan. Tapos, nilagyan ng itlog sa loob. Ginamit ang apoy para initin ang balat. Para maluto ang itlog sa loob sa kawalan ng kawali. Nag-isip siya ng mabilis. Naalala niya ang paraan para makapagluto ng walang kawali. Ito ang palagi naming inaasahang ipinapakita. Napakamalikhain talaga. Ano naman? Aminado ako na ang kanilang niluto ay napakamalikhain. Pero ang mahalagang tanong ay, masarap ba ang pagkain? Tama, walang kwenta ang pagiging malikhain. Kung hindi masarap ang pagkain, walang saysay ang lahat. Hindi mo pa nga natikman? Paano mo nalaman na hindi masarap? Dalhin nyo na sa mga hurado para matikman. Si! Malambot at siksik ang hipon. Sariwa at malambot ang itlog. Sabay na isubo sa bibig, ang amoy ng hipon, ang amoy ng itlog, at ang banayad na amoy ng dalandan. Ang 3 lasa sa bibig ay naghahalo-halo. Ito ay talagang perpekto. Ano? Hindi maaari. Ang 3 hurado ay nagbigay ng kanilang pasya. Pumasa. Pumasa ba ako? Ay! Pumasa ako! Pumasa ako. Hahaha. Lin Yang. Ano? Siya pala? Buhay pa siya. Lin Yang, ikaw talaga. Mabuti naman at buhay ka. Sa wakas, nakita kita. Sir Su, tingnan mo agad. Ano ang ginagawa ninyo? Sino kayo sa kanya? Sir Su, tingnan mo sila. Ano ang gusto ninyo? Huwag kayong lumapit. Kun, ano ang nangyari sa iyo? Juan, parang naengkanto siya. Ikaw talaga. Sa wakas, nakita kita ulit.
Suntukin mo ako. Lin Yang, ano ang nangyari? Lin Yang, Tingnan mong mabuti. Siya ang asawa mo. Asawa. Oo nga, ngayon lang ba ninyo nalalaman? Sa panahong nawawala si Lin Yang, ang aming Sir Su, matagal siyang hinanap. Kun. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi alam ni Kunkun. Gusto lang ni Kunkun si Juan. narinig ninyo ba? Sabi nila, hindi niya kayo kilala. Kayo? Ang utak ni Lin Yang parang nasaktan ng malala. Hindi niya kami kilala. Paano nangyari ito? Kayo, mga taga-Daxia, hanggang kailan pa kayo magloloko? Hanggang kailan? Takot kayong matalo. Sinasadya ninyong patagalin ang oras, di ba? Sino ang takot sa inyo? Halika, labanan mo ako. Sa lugar, parang, may ilang aksidente ang nangyari. Ngunit ang aming paligsahan, kailangan pa ring magpatuloy. Hayaan ang huling dalawang nagwagi para sa huling laban. Ang kategorya ng paligsahan ay ang kompetisyon ay tungkol sa Puso. Anong klaseng kompetisyon ito? Ang hirap naman ito. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. baka naman gumagamit ng puso ng hayop sa pagluluto ng pagkain. Madali lang ang lamang loob. Eksperto ang ating dakilang siya dyan. Hindi. Hindi ganoon kasimple. Ang nakikita ninyo ay ang ibabaw lamang. Paano ba talaga ito gagawin? Tingnan ninyo, nagsimula na ang manlalaro mula sa isla. Malamang sa kanyang isipan, may sagot na siya. Ang kanyang sangkap ay isda, pero ang puso at isda, wala namang koneksyon yon. Tama. Mukhang ang manlalarong ito mula sa isla ay napakatalino. Naintindihan na niya ang kahulugan ng paksang ito. Tama. Ang puso ay kumakatawan sa isang kalagayan. Mas tiyak na sabihin, ito ay kumakatawan sa isang antas ng pag-unawa. Upang makagawa ng tunay na masarap na putahe, kailangan mong ilagay ang iyong puso. Tanging sa paglalaan ng buong sarili sa paggawa ng putahe, maaari mong malikha ang tunay na kasiyahan sa mundo. Si Manlalaro Kameda ay pumasok na sa estado ng flow at pagka wala ng sarili, anumang mangyari sa labas, hindi siya maaapektuhan. Parang naiintindihan ko na. Ang mga pagkaing niluto ng buong puso ay sumusunod sa paksa. Tama. Pero bagamat mukhang bukas ang paksa, ang pagpasok sa estado ng flow at pagkawala ng sarili ay napakahirap. Karamihan sa mga chef sa buong buhay nila ay hindi makakapasok sa ganitong estado. Eh di matatalo tayo? Tingnan ninyo. Tingnan nyo. Ito ay Parang nakita ko ang pangalawang paliwanag ng puso. Iyon ay ang pusong parang bata. Ang pinakadalisay at walang bahid at pinakapuro. Ang lutuing ginawa sa ganitong kalagayan ng puso ay napakataas ang antas na mahirap isipin. ang ganda. Hindi inaasahang natagpuan niya ang pinakaangkop na paraan ng pagluluto. Walang kwenta yan. Ginoong Kameda, ipakita mo sa kanila ang iyong galing. Wow! Ang astig ng teknik na yon. Hindi ko inakala na makikita ko pa ang ganoong kamanghamanghang pamamaraan. Kumpleto na ang Fire Phoenix Fish Fillet. Ang putaheng ito mula sa hitsura, amoy at lasa. Sa anumang aspeto tignan ay perpekto at walang kapintasan. Kapag kinain mo, mararamdaman mo ang inihaw na lasa sa ibabaw at masisiyahan ka sa lambot at sariwa ng laman ng isda sa loob. Lambot at sariwa ng laman ng isda sa loob. Talagang walang mahanap na mali. Wala na akong magawa. Wala na akong mahanap na kahit kaunting depekto. Grabe! Ang huradong kilala sa pagiging strikto ay nagbigay ng napakataas na pagpuri. May isip mo na kung gaano kaperpekto ang putaheng ito. Matatalo na ba tayo? Matatalo dahil sa isang putaheng ito ay hindi kahihiyan. Ang kalahok na si Lin Yang ay Ang
putahe na ito kaya ay... Ito ba ang putahe na ito? Ang putaheng ito ay umiiral lamang sa alamat. Yulong Jingfeng. Ano, tama ba ang narinig ko? Ang ginawa ni contestant Lin Yang ay talagang ang maalamat na Yulong Jingfeng. Marunong pala siya ng putaheng ito? Naku, napakahirap paniwalaan. Napakagaling ba ng putaheng ito? Ibig sabihin ba, may pag-asa tayong manalo? Higit pa sa magaling. Ang putaheng ito ay umiiral lamang sa alamat. Ito'y tinaguriang hari ng lahat ng putahe. Ayos. Isang hakbang na lang ang kulang para matapos na ito. Talagang nakaka-excite. Diyos ko! Hindi ko inaasahan na may ganitong pagbabago ng sitwasyon. Ang Cooking God Competition ngayong taon ay talagang napakasaya. Anong gagawin natin? Maaaring matatalo tayo? Kun-kun. Lin Yang, ayos ka lang ba? Kun, Lin Yang, okay lang ba? Kun-kun, okay lang ba? Lin Yang. Ayos na ayos. Talagang nasira ang putahing ito. Sayang talaga. Ang huling hakbang ngang Yulong Jingfeng. Nabigo. Pero normal lang yan. Kasi isang putaheng umiiral lang sa mga alamat. Akala ko makikita ko ang isang himala. Hindi ko inakala na sa mundong ito, wala talagang ganoong kadaming himala. Hahaha, hindi ba ito pagiging walang kakayahan? Ano pa ba? Naglakas loob kang hamunin ang putaheng mula sa alamat. Hindi ba ito paghahanap ng sariling kamatayan? Lin Yang. Dati, swerte lang kayo, nakalusot lang. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo magsisisi. Tama. Umaasa sa isang tanga para manalo. Napakatanga talaga. Lin Yang, huwag mo akong takutin. Matagal kong hinanap ka. Hindi ka namatay. Mabuti, hindi ka namatay. Alam mo ba, gaano ako nag-aalala para sa iyo? Lin Yang, sarili mong kasalanan ito. Miss Su, umalis tayo. Bilisan mo. Lin Yang, itapon mo siya! Huwag kang umiyak. Okay, hindi ako iiyak. Okay lang basta okay ka. Okay ka na. Oh, naalala ko na lahat. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Hi, anong kinakatakot mo? Talagang matatalo na sila eh. Si Kameda natin, malapit ng maging. Ang bagong hari ng pagluluto. Hahaha. Oo nga, pagdating ng panahon, ang buong industriya ng pagkain sa gusaling ito, sa atin sila susunod. Naku, malapit nang mag-expire ang oras. Kung magluluto pa ng malaking putahe ngayon, hindi na aabot. At dahil sa pagsabog kanina, ang mga natitirang sangkap na pwedeng gamitin kaunti na lang. Sa ngayon, kulang ang oras at sangkap. Sa tingin ko, ang laban na ito ay tapos na. Akala ko makikita ko ang pagbabaliktad ng sitwasyon. Mukhang nag-isip lang ako ng sobra. Sa pagkakataong ito, kahit pa dumating ang hari ng pagluluto, wala na sigurong magagawa. Kausap ka namin, naririnig mo ba? Nakatitig ka diyan na nakapikit nagpapanggap na misteryoso. Alam ko na ang gagawin ko. Ganoon ba? Huwag masyadong mag-aksaya ng oras. Tinadtad na karne at hiniwang berdeng sibuyas. Ang mga ordinaryong sangkap na ito, anong magandang pagkain ang kayang gawin? Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Diyos ko! Kontestanteng Lin Yang hindi pa pala sumusuko. Mukhang gusto niyang lumaban hanggang sa huling sandali. Pamilyar ang mga sangkap na ito. Baka gagawa siya ng Noodles na may bagoong. Anong sinasabi mo? Tapos na ang noodles na may bagoong.
Pamilyar ang amoy na ito. Baka. Miss Su, siya ay... Boss Su, siya ang estudyante ng hari ng kusina. Ano? Tama. Siya nga talaga. Estudyante nga siya ng hari ng kusina. Kaya pala, tanging ang estudyante ng hari ng kusina ang makakagawa ng ganito kasarap na ulam. Ano naman kung estudyante ng hari ng kusina? Isang mangkok lang naman ng noodles with bean sauce yan. Hindi ako naniniwalang mananalo siya. Ngayon, pakisubukan po ninyong lasahin ang mga pagkaing ito. Isang mangkok lang ng pansit na may sarsa ng balatong. Ito. Ang noodles na ito. Kumusta ang noodles na ito? Magsalita ka naman. Ako na lang ang tatikim. Ito. Ang noodles na ito. Anong nangyayari? Ang dalawang hurado, ayaw magsalita. Mayroon bang espesyal na mahika ang noodles na ito? Ang noodles na ito? Ang sarap-sarap! Bakit ganyan ka rin? Masarap ba talaga o hindi? Magsalita ka naman. Perpektong pinagsama ang iba't ibang sangkap. Napakasarap talaga. Hindi ko pa to nalasahan dati. Bakit kailangan kong makakain ng ganito kasarap na noodles with bean sauce? Paano na kung hindi ko na to makain ulit? Anong gagawin ko? Ayoko pa ring maniwala. Paano naging ganito kasarap? Bakit? Bakit mo nagawa ng masarap na pagkain? Ang salitang puso, bukod sa pagiging masigasig at taimtim, may isa pang kahulugan. Iyon ay ang tunay na layunin. Ang isang chef ay may sariling tunay na layunin. At ang mga sangkap, mayroon ding sariling tunay na layunin. Ang tunay na layunin ng sangkap? Tama, kung gusto mong gumawa ng isang mahusay na putahe, hindi sapat na maglaan lamang ng puso. Kailangan mo ring sundin ang likas na katangian ng sangkap upang mailabas ang tunay na lasa ng sangkap mismo. Parang naiintindihan ko na. Halimbawa, yung Fire Phoenix Fish Fillet. Ang pinakamalaking katangian ng sangkap na ito ay ang kasariwaan. Pero kung ihahanda sa paraan ng pag-iihaw, hindi nito maipapakita ng lubusan ang kahulugan ng sariwa. Kaya, hindi ito naging pagsunod sa tunay na layunin ng sangkap. Bukod sa paglalaan ng sariling puso, kailangan ding sumunod sa puso ng sangkap. Kapag nagtagpo ang dalawang pusong ito, saka pa lang mailalabas ang likas na lasa ng isang putahe. Ganitong kalalim na pag-unawa ngayon ko lang nakita. Maraming salamat sa aral. Mukhang sa inyong mga puso ay mayroon ng resulta. Kaya, 3 hurado, Pipiliin namin ang Jia Jiangmian. aking ipinahahayag, ang kampyon sa paligsahang ito ng Cooking God Competition ay si Lin Yang. Anong gagawin mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Ako po, talagang hinahangaan ko ang galing ninyo sa pagluluto. Sana po, Ginoo, ay tanggapin ninyo akong mag-aaral. Kayo ay pinaghihinalaan sa isang kaso ng kidnapping at pagpatay. Maaari bang sumama kayo sa amin? Lakad na. Tigil! Akala ba ninyo makakatakas kayo?
Ang hindi inaasahang pangyayari sa unang round ng kompetisyon, kayo ang may pakanan yan. Dalhin ninyo sila. Lakad na. Sa wakas, nakatanggap ng parusa ang mga masasama. Tayo naman ay dapat nang magdiwang. Talaga? Sino ang nagsinungaling sa akin na hindi ka pala estudyante ng Cooking King? Ha? Sino? Nagkamali ako.